Ayan, ito naman ang part 2 ng ating topic tungkol kay Ana. Kung paano si Ana at si Elkanah, ang mag-asawang ito ay pinagkalooban ng ating Diyos ng isang sanggol na pangalan ay Samuel. At ganito ang panalangin ni Ana. Ang panalangin ni Ana, pinupuri kita, Yahweh, aking mga kaaway na aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaaring mangyabang sa iyo, Yahweh, walang maaaring maghambog. Sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng mga tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinalalakas mo ang mga mahihina. Kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain, masagana ngayon dating na maralita. Kaya't ang dating mayayaman ay bumabaksak. Masagana ang kanilang buhay ay naging dating maralita. Nagsilang ng 7 ng dating baog. At ang maraming anak ngayon nalulungkot. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihan na magbigay at bumawi ng ating buhay. Maari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay. At maaari mo rin kaming buhayin muli. Maaari mo kaming payamanin o paghirapin. Maaaring ring ibaba o itaas. Mapapadakila mo kahit ang mga pinaka-aba. Mahahanay mo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha. At sa iyo nasasalig ang lahat ng iyong mga gawa. Ang pagnubay at ang patnubay mo ay tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay naisasaldak sa karimlan. Walang sino mang magtatagumpay sa sarili niyang lakas. Lahat lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot. Kapag ipinagdagundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Si Elkanah at ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama, ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa sa paring si Eli. Ang buhay natin kapag tayo ay nangako bilang tao, ito ay dapat nating tinutupad. Katulad ng pangako ni Ana na kung siya ay bibigyan ng anak, ay iaalay niya ang kanyang anak at ito ay maglilingkod habang buhay kay Yahweh. Kaya yun nga ang ginawa ni Ana at ni Elkanah. Iniwan nila ang kanilang anak sa bahay-sambahan kay Yahweh upang doon ay maglingkod, upang doon
ay patuloy na magpuri at maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Maganda ang naging ni Ana dahil yung sinabi niya, pangako niya sa Diyos, hindi niya ito binali. Marami sa atin tao, bilang tao, ay kapag merong ibinigay si Lord na katuparan ng iyong panalangin, kung dati kang dukha, ikaw ay pinayaman ni Lord, nangako ka sa Kanya, at hindi mo ito tinupad. Tunay na ang Diyos ay nasasaktan sa mga taong nangangako sa Kanya. Bilang tao, di ba, tayo literal lang din. Pag tayo nangako sa kapwa natin tao, pag hindi ito tinupad, tayo ay sobrang nalulungkot at sobrang nagagalit din kuminsan dahil umaasa tayo na tutuparin ang pangako sa iyo ng iyong kaibigan, ng iyong kapatid, ng iyong anak, o ng iyong kamag-anak. Kaya sabi nga, mangako ka sa tao, huwag lang sa Diyos, dahil kapag sa Diyos ka nangako, hindi mo pwede itong baliwalain. Ganon si Ana, hindi niya ito binaliwala dahil alam niyang ito ang Diyos na lumikha sa kanya, Diyos na nagpala, Diyos na nagbigay ng anak sa kanya dahil siya matagal din nagkaanak, pero dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang panalangin, ay binigay ng katuparan ito sa kanyang buhay. Paano nga ba magpahalaga ng mga bagay na iyong nakamtan dito sa mundong iyong ginagalawan? Kailangan ang pagpapahalaga ay kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Saan man sulok tayo na naigdig dali ng Diyos, mapadyapan man yan, Thailand man yan, Hong Kong man yan, o Macau man yan, o Canada, San Diego, California, all over the world. Kapag ikaw ay dinala ng Diyos sa iba't ibang bansa, huwag mong kalilimutan, kasama mo ang Panginoong Hesus saan ka man pumunta, at huwag mo rin kalilimutan ibahagi kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo at buhay ko. Ang buhay natin ay maiksi lang, kaya huwag nating sayangin, bigyan nating makabuluhan ang ating buhay. Makabuluhan sa ibang tao, sa kapwa, kung paano magbigay ng pagmamahal, at kung paano ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang mga taong lupaypay, sagana sa problema, depression, anxiety, sadness, bitterness, emptiness, lahat yan ay kailangan nating ipanalangin sa Diyos. Kung paano si Ana, lahat ng nasa dalahin niyang puso ay talagang inopen up niya ito kay Lord. Ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanyang puso. At anumang hilingin natin, hindi naman humihindi ang Diyos kung sa ikabubuti ng ating buhay. Matuto lamang tayo sa tamang timing, tamang taon, tamang itinakda ng Diyos sa iyong panalangin. God is always watching you and God always listen to your voice. Eka nga, kung tayo ay ibubuka natin ang ating bibig, iiyak natin ang lahat-lahat ng naisin natin na nasa puso natin, i-release mo yan at gagaan ang iyong puso. Lalo na kung may galit ka, i-release mo yan at alisin mo sa iyong puso. Huwag mo hayaang tumira ang galit sa puso mo, kapatid. At huwag mo rin hayaang tumira ang bitterness, ang sadness, ang loneliness. Palitan mo ito ng happiness, joy, peace, love, kindness, patience, gentleness, goodness, faithfulness. At higit sa lahat, trust in the Lord with all your heart. Okay, ito muli ang iyong kaibigan, kapatid, kapuso at kapamilya sa ating Panginoong Hesus. Ako si Pastora Winona, muling naghahandog ng salita ng ating Panginoong Hesus.
Bye.